Makakapal na mga dokumento ang dala-dala ng isang civil society group na the silent majority sa Office of the Ombudsman umaga ng Miyerkules. Kasama ng grupo ang dating senador na si Antonio Sonny Trillanes IV para maghain ng patong-patong na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga kasong isinampa ang plunder, graft at malversation, kaugnay ito na umunoy anomalya sa kanyang panunungkulan bilang dating kalihim ng Department of Education at Mayor ng Davao City. Tungkulin namin na panagutin ang mga opisyal na nagkakasala sa bayan. Si Sara Duterte ay marami ng paglabag sa batas, sa konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino na matagal nang pinalagpas at hindi na dapat palampasin pa. Batay sa reklamo, kabilang sa mga alegasyon ng 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, 2.7 billion pesos na pondo ng Davao City. Kasama rin umano ang 8 billion pesos na overpriced laptops, mahigit 12 billion pesos na COA disallowances at 7 billion pesos na unliquidated cash advances sa Department of Education. Binanggit din ng umunoy hindi pagdeklara na higit 2 bilyong pisong yaman sa SALN at mga paratang ng bribery at korupsyon. Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte, siya yung Vice President ng ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na na isa siyang kurakot. Nanawagan si Trillanes sa Office of the Ombudsman na agarang kumilos sa mga alegasyon na kinaharap ngayon ng Vice Presidente. Desyembre noong nakarang taon nang unang maghain ang grupo ni dating BSP Undersecretary Shelo Magno ng kaparehong reklamo kaugnay ng mga irregularidad sa confidential funds. Sa ngayon, wala pang pahayag na inilalabas si Vice President Duterte sa mga alegasyong isinampa laban sa kanya sa Ombudsman. Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito po kami ngayon. Kasama ko ang The Silent Majority Movement upang mag-file ng kasong plunder, graft at malversation laban kay Vice President Sara Duterte. At ang magpapaliwanag nito ay ang Presidente at founder ng TSM na si Ms. Josie Acosta. Magandang umaga. Kami po ng The Silent Majority, Silent No More Organization ay kaisa ni former Senator Trillanes sa pagsampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Bilang civil society organization na ang hangarin ay ang pag-unlad ng Pilipinas sa pamamaraan ng maayos, tapat, makatarungan, makatao at patas na pamamahala. Tungkulin namin na panagutin ang mga opisyal na nagkakasala sa bayan. Si Sara Duterte ay marami ng paglabag sa batas, sa konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino na matagal nang pinalagpas at hindi na dapat palampasin pa. Ang mga reklamo namin ay ang mga sumusunod. 1. Plunder and malversation of 650 million pesos in confidential funds of the OVP and DepEd. This includes the charges already included in Ramil Madriaga's affidavit. Number 2, plunder and malversation of 2.7 billion of Davao City's confidential funds when she was mayor. Number 3, graft and malversation of 8 billion pesos worth of overpriced laptops when she was DepEd secretary. Number 4, graft and gross incompetence due to the more than $12 billion pesos of COA disallowances in DepEd when she was DepEd secretary. Number 5, graft due to the 7 billion unliquidated cash advances when she was DepEd secretary. Number 6, graft and gross incompetence because only 92 classrooms were constructed out of a supposed target of more than 6,000 classrooms. Number 7, ill-gotten wealth and non-declaration in her SALN
of more than 2 billion pesos of deposits and other assets. Number 8, bribery and corruption because she received money from a drug lord several times while she was mayor of Davao City. Number 9, unfit to hold public office and betrayal of public trust due to the 2 incidents of public meltdowns while threatening to kill President Marcos. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kinu-question sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maanomalyang flood control projects. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalaking flood control scandal. Kaya karapat-dapat na bigyan ito ng parehong pagsusuri. Pangalawa, na ang paglustay ni Inday ay pattern of behavior mula pa nung vice mayor siya ng Davao City na nadala niya sa pagiging vice-presidente. Pag-uugali na nakakabahala sa pagpapatuloy niya sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Maraming salamat po. Former Senator, doon po sa blunder complaint, ano po yung galing tayo confident na gusto ng prosper ng blunder compared po sa CAP? Ano po yung galing tayo confident and what evidence do we have against the Vice President? We are very confident na masasakop ito ng plunder, ng elements ng plunder charge. Ito ay supplemental lang, no? Lalo na yung sa 650 million pesos confidential funds. Supplemental doon sa na-file na ng mga civil society organizations noong December. Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan nung mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. So, lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. At bukod pa riyan, marami pang iba pang mga charges ng graft na napakaliwanag na violation ni Sara Duterte. Sir, ang daming allegations, no? Laptop, quantum funds, Yeah. What does that say? So dito nga natin makikita kasi ito nung lumabas nung Quadcom hearings, hindi nabigyan ng emphasis. Sa sobrang dami ng mga anomalya, hindi nabigyan ng emphasis. Pero ngayon, dahil dito sa complaint na na-file ngayon namin, kasama ang the silent majority, ay pinapakita natin, hinihimay natin isa-isa na mga nakaligtaan ng publiko at ng media. Sir, the Vice President remains very popular as shown by recent surveys. Way more popular than the President. Despite this complaints of blunder, graft, malversation, tingin niyo ano yung dahilan? Bakit popular pa rin si Vice President? Given this very serious allegations, ano ba yung dapat maintindihan ka ng tao o yung dapat maunawaan nila? Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurakot at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamulat sila. At dagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat.
at papatuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang meme sa social media, mag-aakusa, kagaya nung ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, yun na nga, marami nang mamulat muli. Senator, bakit po hindi impeachment? Parang nagkakaroon na po ng pati kasi parang kaliwagdanan yung pagkasampan ng mga kaso sa different government officials. So, bakit po sa tingin nyo kailangan na mapanakot yung mga government officials na nakulan ni Vice President Sara Duterte dito sa mga nakulit, mga alleged anomalies na kung siya pa po ay Department of Unang-una, hindi tayo naniniwala na meron ng fatigue yung taong bayan sa mga kasong pinafile. In fact, mas gusto nila na merong mga nagpa-file ng kaso para na i-expose yung mga tiwali na opisyal. At para lang ma-highlight natin itong kung gaano kabigat yung kaso na i-file namin ngayon, kung ikukumpara natin yan dun sa i-file na kaso at nakapagpakulong kay former Senator Bong Revilla, 90 million pesos na flood control project ang basihan nun. Pero bago lang yun na i-file. Pero ito, last year pa ito lumabas at yung mga aligasyon ko yung iba nga 2016 pa. Pero hindi tinututukan. Bilyon-bilyon ito. Bilyon-bilyon na pagnanakaw. At doon nga dito sa pamamagitan nito, kaya nananawagan din tayo kay Ombudsman Boying Remulla na bigyan ng atensyon itong mga kasong i-file na ito, mas malaki, di hamak na pagnanakaw itong ginawa. At isang paraan nito na mabuksan na rin yung mga bank accounts kasi merong memorandum of agreement ang Ombudsman with the AMLAC na kung saan lahat ng flag transactions ni Sara Duterte, Manscarpio at iba pang mga akusado ay pwedeng makuha sa AMLAC. Dito makikita yung nakita na natin noon. In fact, may kopya na yung ombudsman noon na bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito, galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin dito. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa Ombudsman. Senator, ang sasabihin na naman nila dito. Bakit hindi impeachment? Anong pagkakaiba? Yung impeachment, sa aking pagkakaalam, ay bukod dito sa pagpa-file na ito. Magpa-file yung iba't ibang civil society organizations ng impeachment case laban din kay Sara sa February 6 pag natapos na yung 1-year ban. Ang isasagot na naman nila dito, Senator, ay maagang pamumulitika dahil siya pa rin ang number 1 dun sa mga survey to be the front runner pagdating ng 2028. Ganyan na rin po yung sinabi nila nung iniimbestigahan namin si Vice President Binay, no? Pinapakilala ko lang sila sa taong bayan na mga tiwali ito. Na hindi pwede kasing boboto na naman tayo ng mga tiwali, 'di ba? Pag inakusahan na natin ng magnanakaw, ito may ebidensya ito, tapos binoto mo pa rin magnanakaw, tapos pag ninakawan ka, dahil binoto mo, huwag ka magreklamo kasi alam mo na magnanakaw sinabihan ka na binoto mo pa rin, tapos pag nakawan ka, lulunukin mo na lang yon. Kaya ayokong umabot tayo sa ganon. Dito na ngayon, nasa kamay na ng Ombudsman, para mapatunayan na totoo yung aming mga aligasyon. Sir, last, yung sa Madriaga affidavit, yung criticism doon ay malabnaw yung mga allegations. Meron po ba kayong mga i-attach, evidence, documented evidence to support Madriaga's claim on this affidavit? Yung portion ng Madriaga allegation, doon sa pagbigay ng pera ni Colonel Nolasco sa kanya at binigay ko saan. Yung documentary evidence doon, kasama na yon dun sa naunang na-file na plunder case noong December. Kasi yun yung mga Mary Grace Piatos at kung ano-anong mga anomalous and spurious documents na ginamit
para i-clear yung confidential funds na yon. Yung confidential funds ni Sara na kasama sa aligasyon namin dito, 2.7 billion pesos yon nung siya ay mayor. So nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Kaya makikita nyo yun, pag i-match nyo yun dun sa bank accounts niya, talagang sakto. At meron pang dagdag kasi nga tumatanggap sila sa isang drug lord Sir, for nung siya ay mayor. Adila po ko sabay lang, sir. Bakit mahalaga na mapanagot? Bakit mahalaga na ma-open yung bank accounts? Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Itong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang. 90 million ang halaga. So, dito, out of fairness and more importantly, yung accountability. No? Kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President ng ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na ano siya, na isa siyang kurakot na public official. Yung sa bank accounts, sir. Okay, yung sa bank accounts, dito kasi, Nakikita. pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwalinga itong mga taong ito. Sir, yung basis lang po ng 2.7 na confidential funds, misuse of confidential funds when she was vice mayor and mayor, ano po yung naging basihan po ninyo bakit nakurakot itong, allegedly nakurakot itong funds na to? Kasi I understand yung House inquiry Yeah. only covered confidential funds niya as VP and Deputy Secretary. Meron ng earlier notice of disallowances dahil ghost employees ang ginagamit nila pang-clear nitong confidential funds. Merong mga COA reports. Accordingly, ni-report na ito sa media. Open source nga ito eh. Tapos meron ding mga statement si Edgar Matubato at meron pa siyang payslip na isa sa mga ghost employee ng Davao City. So, kahit mag-random check tayo, 11,000 employees ang ginagamit nila pero mga non-existent, parang mga Mary Grace Piatos din. Parehas ang modus.